Kung maalala nyo ay nagkaroon po tayo ng mga pag-aaral patungkol sa isang mananampalataya at mga negative circumstances or emotions na kinakaharap ng isang tunay na mananampalataya. So, napag-aralan natin yung Christian and depression, Christian and fiery trials, Christian and suffering. At ngayon ay nais kong balikan ang tema na yon at sa umaga na ito ay tatalakayin natin ang Christian and the love of money. Pasensya na po sa ating kapatid kung mababanggit ko lagi ang kanyang pangalan. At ito po ang tatalakayin natin sa umaga na ito. Please turn your Bibles to 1 Timothy. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6 beginning verse 9. But basahin natin beginning verse 6. 1 Timothy chapter 6 verse 6. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Tayo po ay manalangin at muling humingi ng tulong at gabay sa ating Panginoon. Po aming dakilang Diyos, apart from you, we can do nothing. The Spirit is the one who gives life, and the flesh has no help at all. And so we pray, Panginoon, na makapangyarihang ka muling kumilos sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng pangangaral ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ang inyong salita ngayong umaga ay magko-convict sa amin, magtatama sa amin, and magre-rebuke sa amin, magte-train sa amin into righteousness. Tulungan niyo po, Panginoon, ang inyong abang lingkod sa kanyang kahinaan. Kayo po ang kanyang maging kalakasan. Dalhin niyo po kami, Panginoon, sa katotohanan at tulungan niyo po kami na hindi lamang maging tagapakinig ng inyong mga salita, kundi tagaganap ng mga ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. There's a story in 1923 kung saan an important meeting happened at yung meeting na ito was held at Edgewater Beach Hotel in Chicago. Ito ay meeting ng siyam na most successful financiers. Ito ay meeting ng mga mayayaman na tao. Ang isa ay presidente ng New York Stock Exchange. Ang isa naman ay presidente ng isang bangko. At ang isa ay presidente ng malaking kumpanya. And these men ay experts and masters na matatawag pagdating sa finance world. But 5 years later, nag-iba yung kanilang kalagayan. One became poor sa ibang bansa, ang isa ay nalubog sa utang, at ang iba sa kanila ay nagpakamatay dahil sa pagkalubog sa utang. And these men na tinuturing na mahuhusay pagdating sa pera ay nakontrol ng kanilang pera at yaman. At bilang resulta, nagkagulo-gulo ang kanilang buhay. At tunay na ang pagiging alipin ng kayamanan at pagmamahal sa pera ay merong kalakip na matinding panganib. At ito ang ina-address ni Pablo sa ating passage, yung pagmamahal sa salapi na sinabi niya in verse 10, "For the love of money is the root of all kinds of evils." Now, just for clarification, hindi sinasabi ni Pablo na ang pera itself is evil.
At hindi rin sinasabi na masamang maging mayaman. Rather, he said that the love of it is the root of all evils. The problem is our attitude toward money and wealth. Marahil sasabihin ng iba sa inyo, pastor, safe ako dyan. No, tama yung attitude ko pagdating sa pera. Well, that's no, dahil we need to realize na ang pera can be dangerous. Kundi tama ang attitude natin toward it, and if we are not careful handling it. Para yung barel. 'Di ba? Useful ang barel kapag ginamit natin sa tama. Pero kung hindi, ikaw yung pwedeng mapahamak. At ganun din sa ating pananalapi. And later, sasabihin ni Pablo that there's real danger for those who desire to be rich, to get more possessions and money. And in the context ng ating passage, Paul was addressing yung mga false teachers and their characteristics na nanggugulo sa mga believers. Bilang apostle who was given the authority to all churches and father in the faith of Timothy, he urged this young pastor and warned him sa mga nanggugulo na false teachers. At ang isa sa mga binanggit ni Pablo na karakteristik ng mga false teacher na ito ay makikita sa verse 5c. Imagining that godliness is a means of gain. These false teachers exercise and perhaps even thought na yung ministry ay paraan para yumaman. Sabi ng isang commentary, the ministry has become a living. The fleece, meaning yung pagkamkam ng salapi by overcharging or swindling or pandaraya, the fleece has become more important than the flock. Yung mga mananampalataya, fleecing the flock is now a measure of professional competence. Hindi nalalayo sa ating panahon, is it not? One of the marks of a false teacher is using the ministry of the word, using the name of Christ for financial gain. Sa ating panahon, kumbaga, ni-level up pa yung deception. Tinuturo nila na yung basihan ng tunay kang blessed ng Panginoon, na kayo ay tunay na iglesia ng Diyos, dapat mayamang grupo kayo. Dapat walang nanghihirap na Kristiyano. Sa panahon pa lang nila Pablo, ina-address niya na yung prosperity gospel preachers. At dito ay winawarningan niya si Timothy at ang iglesia na hindi magpatangay sa mga apostates na ito. But then, this is also a warning sa church, sa mga believers, pagdating sa attitude nila sa pananalapi. Dahil bakit ba nagpapatuloy at natangay sa kamalian ang mga false teachers na ito? Because of their love of wealth. Because of their love of honor and money. And this is, I want us to study na yung panganib na dala ng pagmamahal sa pananalapi o ano ang marapat na attitude natin toward it. Now, let us consider for headings. First, the caution for those who desire to get more money. Secondly, the consequences of the love of money. And thirdly, the complications of the love of money. And lastly, the cure for the love of money. So first of all, the caution for those who desire to get more money or to be rich. Sinabi ni Pablo, those who desire to be rich fall into temptation. Dito sinasabi ni Pablo that there's a real danger and temptation sa mga nagde-desire yumaman. There's a real temptation na gusto gusto natin yumaman dahil iniisip natin, di ba? Kapag mayaman, masarap ang buhay at payapa ang buhay. Yung salitang desire, it means to aim to be determined and
to aim or to be determined and willing. So, ang dinidescribe dito ni Pablo ay yung mga taong came to a point sa kanilang buhay na gusto nilang yumaman at magkaroon ng maraming pananalapi. They have a goal in life to make a lot of money for personal consumption and selfish reason. In other words, they are greedy and covetous and have love for wealth. Dahil meron naman talagang mga tao, 'di ba, na gustong yumaman at kumita ng malaki para makatulong sa iba o sa kanilang pamilya. Ngunit meron pa ding danger doon at temptation na dapat bantayan dahil yung iba, kapag yumaman na sila, nakakalimot na sa kanilang commitment, pangako at primary goal. Kaya nga minsan, 'di ba, maririnig natin sa iba, itong si umangat lang sa buhay o gumanda lang yung trabaho, nag-iba na yung ugali. O maririnig natin, binago na siya ng pera. At tinutukoy dito ni Pablo, yung mga tao, even yung mga believer, na pwedeng dumating sa punto ng kanilang buhay na ang goal nila sa buhay ay kumita ng maraming salapi at nagnanais yumaman at mas yumaman pa. Again, hindi naman sinasabi dito ni Pablo na kasalanan ang maging mayaman. In fact, later sa passage, ay i-address ni Pablo ang mga mayayaman na believer in verses 17 and following. At sa Bible, makikita natin na merong mayayaman na ginamit ng Diyos mightily. Andyan si Abraham, andyan si King David, si Job, and the New Testament, si Joseph of Arimathea, at marami pang iba. Ang warning ay for those who desire to be rich. Kung hindi ka pa mayaman, yan ang yun ang resolve ng iba. Yumaman, at kung mayaman ka na, ang primary aim mo naman ay mas lalong yumaman. So baka iniisip nyo, hindi applicable sa akin yung pastor, yung warning na yan ni Pablo, di naman ako mayaman No, hindi sinabi ni Pablo na for those who are rich, but for those who desire to be rich, those who aim to accumulate more material wealth and to get more and more para yumaman. So ang caution dito ay merong panganib sa ganyang takbo ng isip. At sa context ng ating passage, yan ang takbo ng isip ng mga false teachers na inaatake ni Pablo na mga greedy and covetous people. And so, beware kung ganyan ang takbo ng iyong isip. Yes, sa context, inaatake dito ni Pablo yung mga false teachers, but it also applies to us bilang believers. Dahil yan pa din ang tukso na binabato sa atin ng masamang takbo ng mundong ito at ni Satanas. They would say, go and accumulate more. Diba? Magpayaman ka para hindi ka basta-basta tapakan ng mga tao at para igalang ka nila. You see, the desire of the flesh, the desire to be rich, the lust of the eyes, and the pride of life ang tukso sa atin ni Satanas. At sa ating panahon, kumbaga ay na-intensify pa yan. Yung ganyang hangarin sa mga yung temptation sa mga believers, yung matinding tukso to desire more wealth at maging mayaman dahil una, because of the influence of the world about health. Wealth. We're prone to embrace worldly thinking about material wealth. Lalo na sa ating panahon na may social media. 'Di ba? We tend to admire yung mga mayayamang tao. Yung mga celebrities na nakikita natin sa social media o sa palabas. Pumapasok sa ating isip yung pag-iisip na sana maging mayaman din ako katulad niya. Sana magkaroon din ako ng maraming bag na nakadisplay sa bahay niya. O kung sino mang artista yung fina-follow nyo.
'Di ba? Dati nalalaman ko lang na mayaman yung kaibigan ko kapag nakapunta ako sa bahay ng kaibigan ko at nakita ko yung gate nila, uy, laki ng gate nila. Mayaman to. Or pag naka-cellphone. But ngayon, sa social media, lantaran yung yaman ng mga kaibigan natin, maging yung mga sikat na tao sa ating panahon. Diba, minsan nakalagay pa o sinasabi nila magkano yung nabili nilang kotse, yung kanilang material possessions. At hindi natin namamalayan na sa ating patuloy na pagtangkilik sa kanila, we absorb their thinking and we spend our money the way they spend their money. And so, malakas yung temptasyon miski na sa ating panahon. 'Di ba, i-desire din nating yumaman at mag-accumulate ng maraming bagay dahil yan ang gusto ng mundo na gawin natin. Yan ang tukso sa atin. Na bigyan natin ng malaking halaga sa ating buhay ang pagyaman. But also, matindi din ang tukso sa mga believers mag-desire to be rich because of the wrong teaching about wealth being propagated with so-called Christian preachers today. To be specific, the prosperity gospel teaching. Diba? Nahihikayat ang iba to desire to be rich dahil may mga preachers na pinapangaral ay prosperity gospel. Wala nang ibang laman ang kanilang preachings, kundi paano yumaman, paano umunlad sa buhay, 5 steps to be better businessman, to be better sa iyong pagyaman, o paano pagpapalain ng Diyos materially. So, ipapalabas nila, di ba, na kung naghihirap ka at kapos ka sa material blessings, parang hindi ka daw tunay na bless. O kaya, mahina yung pananampalataya mo. Ba? Wala kang bagong kotse. Meron pa akong narinig, kapag 5 years ka ng believer daw, at wala ka pang sasakyang bago, o bulok-bulok yung sasakyan mo pa din, maliit daw ang pananampalataya mo. So, sinusukat nila yung laki ng iyong pananampalataya sa material blessings na meron ka, which hindi natin makikita sa salita ng Diyos. And many of them misapplying the Old Testament promises. Di ba, yung pangako material sa tao ng Diyos sa Israel, sa lumang tipan ay ina-apply sa ating panahon sa kasalukuyan. Now, we don't deny na merong kalakip na material na pagpapala para sa Israel dahil sila ay nasa tipan ng Diyos. And the Lord will make you, sabi sa Deuteronomy, and the Lord will make you abound in prosperity in the fruit of your womb, and in the fruit of your livestock, and in the fruit of your ground, within the land that the Lord swore to your fathers to give you. So, ang pagpapala ng Diyos sa kanyang mga tao sa lumang tipan ay nakasentro talaga sa lupa, sa land. Kaya't kung sila ay sumunod sa Diyos, pagpapalain niya ang kanilang lupa at hindi sila papatalsikin sa land. Ngunit ito ay specific lamang para sa mga taong tinipan ng Diyos sa lumang tipan, hindi ito para sa lahat. Pagdating sa bagong tipan ay hindi na ito ang pagpapala ng Diyos sa kanyang mga tinipan. In fact, mas greater pa ang blessing ng New Testament believers dahil ano yon? Ang pagpapala ng kaligtasan. Salvation blessings in Christ. Now, marahil tatanungin natin, meron bang pinangakong material ang Diyos sa kanyang mga tao sa New Testament? Meron bang material na pagpapala ang pinangako ng Diyos sa mga tao sa New Testament? And the answer is yes. 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.
In other words, supisyenteng pagpapala ang pangako ng Diyos ayon sa ating pangangailangan. Hindi sobra-sobrang yaman ang pinangako ng Diyos sa kanyang mga tao sa bagong tipan, but sufficiency. Pinagkaloob ng Diyos ang pinagkakaloob niya ang ating pangangailangan. And so, mag-ingat tayo na mahulog sa pananaw ng mundo patungkol sa pagyaman at ganun din ang mga katuruan na mali patungkol sa pagyaman at pananalapi. Binabalaan ni Pablo those who desire to be rich dahil merong matinding kapahamakan para sa mga taong ganito ang desire at takbo ng pag-iisip. That leads us to our next heading, the consequences. Sinabi niya, verse 9, but those who desire to be rich fall into temptation, into snare, and into many senseless and harmful desires, and so on. So once you fall sa temptation na ito, desiring to be rich, Paul said, ikaw ay nahulog na din sa snare, sa trap. That's what it means na mahulog sa temptation. It means to fall into a snare. And the word is literally used to keep an animal imprisoned. Diba parang mousetrap sa ating panahon, the rat is chasing for a cheese. Hindi niya alam, it's a trap. At kung matrap siya, kahit anong gawin sa kanya ng nakahuli, ay pwedeng gawin. So with those who has love for money and greedy, you are chasing for money and desiring to be rich, but it is a trap. It is a trap of sins. It will lead you to many sins. It will enslave you. Now, hindi na natin kailangan lumayo para makakita ng halimbawa ng mga taong na-trap sa desire to be rich. Dito lang sa Pilipinas. Diba? Last year, we witnessed that. At maraming ebidensya. Mga taong ganid, magsisinungaling, gagamit ng iba't ibang pamamaraan para sa lalong dumami yung pera nila. Hindi pa nakontento yung iba, nagsusugal pa para mas lalong dumami yung pera na kanilang ninakaw. Others ay willing to kill people para lang matupad yung kanilang hangarin na yumaman. Diba, iniisip natin, pag mayaman, hindi na yung mangungurakot. No, there's no satisfaction sa kanilang buhay. They are enslaved of their sinful desires and they will get more. Kahit gumamit pa sila ng dahas at gagamitin nila yung kanilang earthly power and authority to accumulate more. And we have seen people, I have seen people na dahil sa peras, they will buy whatever they want, buy more this and that, and they are trapped sa pagmamahal sa salapi and waste their money sa walang kabuluhan for more bags, for more shoes, and for more cars, etc. Makikita mo sa internet, di ba? Bahay ng gantong sikat na artista, politician, isang buong malaking kwarto, puro bag niya lang yon. Puro sapatos. Everyday, iba-iba yung sapatos, di ba? Monday, Tuesday, iba. Bago na naman. Iba-iba yung bag na suot nila. Sinasabi ng iba, hindi mo sila masisisi dahil marami talaga silang pera eh. You know, the Bible, what the Bible commands? Not abundance, not getting more and more wealth, but simplicity of life. At kakontentuhan. Kung medyo nakakaangat ka sa buhay, di ba? The Bible commands the rich people in verse 18, be rich in good works, to be generous and ready to share. But once na matrap ka sa love for wealth or greediness, sometimes mahirap makawala kung hindi sa biyaya ng Diyos. At dadalhin ka nito sa madami pang kasalanan. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga tao sa lumang tipan,
In Deuteronomy 7:25, the carved images of their gods you shall burn with fire. You shall not covet the silver or gold that is on them, or take it for yourselves, lest you be ensnared by it, for it is an abomination to the Lord your God. Alam ng Diyos ang panganib ng having to desire to be rich and accumulate more material wealth. Kaya't binalaan niya ang kanyang mga tao sa lumang tipan. And God was saying to them, stay away from greediness and love of money, for it will enslave you. At yan din ang panawagan sa atin, flee from the love of wealth. At itatrap ka neto sa madami pang kasalanan. Moreover, hindi lamang love of wealth is a trap of sin, but also it leads to many senseless and harmful desires. It leads to many senseless desire or foolish desire. It is like isang hayop. Ang picture dito ay isang hayop na natrap at gagawa siya ng violence at irrational things para lang makawala. And same with a person who craves for richness. Magiging baluktot yung kanilang pag-iisip. Dati akala ko sa palabas lang yung, di ba, natalo sa sugal. Tapos, kapag walang-wala na siya, ipupusta niya yung bahay niya, yung anak niya, yung lahat ng ari-arian na. Ngunit nangyayari yan sa totoong buhay. Yung iba, dahil sa gusto nilang yumaman, magko-compromise, gagawa ng samot-saring desisyon na hindi kalooban ng Diyos just to satisfy yung kanyang cravings for wealth. One commentary says, si Hendrickson, the person who craves riches generally also yearns for honor, popularity, and power, and is the satisfaction of the desires of the flesh. At ganun naman, talaga, kaya gustong yumaman ng iba dahil ayaw nilang matapak-tapakan. Gusto nila, pinupuri sila, gusto nila ang makapangyarihan sila. But then, hindi lang ang pagmamahal sa salapi traps you in sin. Once you are trapped, you become foolish and doing foolish things and decisions, but also it brings you harm. Harm hindi lang sa iyong sarili, kundi sa mga taong nasa paligid mo. Ang family mo, ang anak mo, ang iyong mga mahal sa buhay, you will actually hurt yourself when you desire to be rich and love wealth. Dahil dadalhin ka nito sa mas marami pang kasalanan. Loving wealth is not the way of true happiness. Wealth and money is not everything. Wealth is not everything. Meron akong nabasa, ito ay galing sa Reader's Digest, kung ano ang hindi kayang gawin ng pera. Sabi doon, money will buy a bed, but not sleep. Books, but not brains. Food, but not appetite. Finery, but not beauty. A house, but not a home. Medicine, but not a wealth. Luxurious, but not culture. Amusement, but not happiness. Religion, but not salvation. A passport to everywhere, but not heaven. You see, ang wealth is not everything. And we don't need more stuff here on earth, sa totoo lang. If you have clothing and food and shelter, that would be enough. Sabi ng Diyos, yung mga necessities ng buhay, sabi ng Panginoon, don't be anxious about them. Proverbs 23:4. Alam nyo, ang sarap basahin ng Proverbs sa Tagalog. Proverbs 23:4. Sabi doon, huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam
o naglalaho sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan. Lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Di ba yung pera mong hawak-hawak or marahil ipunan mo dahil gusto mong yumaman, isa isang iglap, it's like an eagle. It will fly away. It will be gone. Lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo, lahat ito ay maglalaho. Marahil sa iba, you will be able to enjoy it sa matagal na panahon, but it will be gone soon. Or marahil ang experience ng iba, ang dami mo ng pera, but suddenly may nangyari lang sa iyo. Nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ng lockdown, lugi yung investment mo, your money is gone. It can give you security and happiness. Sabi nga ng mga matatanda noon, ni singkong duling, wala kang madadala sa kamatayan mo. Kung hindi ako nagkakamali, it was Alexander the Great. Sabi niya kapag ililibing siya, gusto niya yung magbubuhat ng kabaong niya, mga doktor. Para makita ng mga tao na even the best doctors in the world ay walang kapangyarihan magpagaling ng sakit. Gusto niya kapag namatay siya, ikakalat yung gold and money na na-accumulate niya sa procession papuntang libingan para makita ng mga tao that material wealth acquired on earth stays on earth. At lastly, gusto niya na ang kanyang pagkamatay ay nakalabas ang kanyang dalawang kamay sa kabaong para ipakita na we come to this world empty-handed and we leave this world empty-handed. Nagpapatunay lamang yan that money is not the most important thing. It cannot buy you true and lasting satisfaction at sa dulo ng iyong buhay. Kung yaman at limpak-limpak na salapi ang meron ka, ito ay walang kabuluhan. Meron pang mas higit sa pera sa buhay na ito. Katulad ng karunungan na matatagpuan sa salita ng Diyos. Proverbs 8:11, sapagkat mabuti kaysa alahas ang karunungan at lahat ng maaari mong naisin sa kanya'y di maipapantay. Ganun din ang pagkatakot sa Panginoon ay mas higit kaysa sa salapi. Sinabi sa Proverbs 15:16, mas mabuti ang kaunti kung may takot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kaguluhan doon. Sa Proverbs 11:4, sinasabi na ang katuwiran ay mas higit kaysa sa kayamanan. It says, ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa araw ng kapuotan, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Ganun din ang pagpapakumbaba. Humility ay mas higit kaysa sa kayamanan. Proverbs 16:19, mas mabuti ang maging mapagkumbabang loob na kasama ng mahihirap kaysa makihati ng samsam sa kasamaan ng mapagmataas. At para sa mga magbe-best friend dito, magkakaibigan, mas higit ang pagkakaibigan kaysa sa pera. Huwag nawang masira ang inyong friendship at magkaaway dahil sa pera at desire to be rich. Sinabi sa Proverbs 17:1, mas mabuti ang isang tuyong tinapay na may katahimikan kaysa bahay na puno ng pistahan ngunit may kaguluhan. But then, sinabi ni Pablo sa ating text ang panghuling panganib na dulot ng desire to be rich. But those who desire to be rich fall into temptation, into snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Yung word na plunge, it means to submerge. Yung lumubog sa Tagalog, just like a boat na lumubog sa dagat. At yung salitang ruin, it means complete destruction. Now, it is used often for a destruction of the body, although it can also be used in general sense of destruction.
So, lubhang pagkawasak, a great loss. Then, yung salitang destruction, or in other translation, perdition yung ginamit, refers to perishing in hell or total judgment of God in hell. So, ginamit ito, for example, in Revelation 17:8, the beast that you saw was and is not and is about to rise from the bottomless pit and to go to destruction. That's referring to eternal judgment of God in hell. In other words, the desire to be rich and love of wealth is destructive. That leads you to total loss and eternal destruction in hell. Ang pagmamahal sa salapi destroy lives. It will destroy your life, hindi lang sa buhay dito sa mundo, kundi sa eternidad. It plunged people into an ocean of eternal destruction. The people whose hearts are set on richness will experience only loss. A total loss. Sabi nga ng isang preacher, if all you care about is getting more money, you are the biggest fool. But lastly, Paul mentioned in verse 10 na yung pagmamahal sa salapi, craving for richness, led some to wander the way from faith and pierce themselves with many pangs. Now, what does it mean? It means there were others, and perhaps Paul had in mind si Demas. For Demas, in love with this present world, has deserted Paul and gone to Thessalonica, 2 Timothy. Or perhaps si Judas, na pinagkanulo si Jesus for 30 pieces of silver. Or maybe may mga kakilala si Pablo proved to be unbelievers and become false teachers dahil sa kanilang sinful desire to become rich. And so, sinasabi ni Pablo dito na merong mga taong tumalikod sa katotohanan, tumalikod sa gospel, sa faith once delivered to the saint dahil sa kanilang pagmamahal sa salapi. Now, hindi ibig sabihin dito na ligtas sila at nawala yung kanilang kaligtasan dahil dumating sa point ng kanilang buhay na they love money. No, it means na nalalaman nila ang katotohanan, narinig nila ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo, marahil sa panlabas ay parang mga mananampalataya sila. Ngunit they chose wealth, they chose money over God, they replaced God with gold, as one writer said. It reminds me of the parable of the soils and the sower. Diba? Kung saan yung isang binhi na punta doon sa tinikan, tumubo ito ng unti. Ito ay napunta sa tinikan dahil ito ay nasa tinikan. The seed was choked. At pinaliwanag ni Jesus in Matthew 13:22 na yung binhi na napunta sa tinikan is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word. Meaning may mga taong narinig ang gospel at ang iba ay sa panlabas at sa kanilang pananalita ay parang tunay silang nakaunawa ng gospel, and yet nasubok sila ng curse of this world at yung daya ng kayamanan at lumitaw na hindi pala talaga sila ligtas dahil tuluyan silang natangay at nagtuloy-tuloy sa pagmamahal sa salapi. At ganun din yung sinasabi ni Pablo sa ating passage. There were some who had the presence of truth. They heard it, but they departed from it and chose to serve wealth than God. Ang halimbawa niyan, tulad ng aking nabanggit, si Judas at si Demas. They succumbed to the temptation and they departed from the truth. And they chose the fleeting treasure of this world than the true treasure and eternal treasure which is Christ and His salvation. Anong nangyari sa kanila? Katulad ng description dito ni Pablo, it is through this craving that some
have wandered away from faith and pierced themselves with many pangs. The word pierce was originally used of putting animals on a spit. Parang lechong baboy or manok sa ating panahon na tinutuhog. And what Paul is saying ay those who desire to be rich and love wealth, they run a spear through their own souls and brought many sorrows sa kanilang buhay. Yun yung daya ng kayamanan eh. Kala mo, sa pag-desire mo ng magkakaroon ng maraming pera, dadalhin ka nito sa madaming kaligayahan? Pero sabi ni Pablo, no. Dadalhin ka nito sa madaming kasakitan, many sorrows and grief. That's what happened to Judas. Nung nakita, nalaman niya na dahil sa perang hinangad niya, Jesus will be killed. The condemning conscience was there. The dissatisfaction was there. And then he hung himself. Ilan na yung nababalitaan natin sa panahon natin. Di ba? Mga sikat na tao, lumubog yung career, nagkautang, dumaan sa matinding depression, and they killed themselves. But ang hindi nila alam, they fears their souls forever in hell. Dahil sa kanilang desire to be famous and rich and powerful. Beware, my friends. Beware, my brethren. This is the devastating effects of loving and craving for wealth. Love for money ruined many, even those who are Christians and pastors. Sabi nga that there are 3 F na pwedeng kahulugan ng pastor at mga members ng church. Ano yung 3 F na yun? Financial, female, and fame. Consider, brethren, the terrible consequences of loving and craving for wealth. Now, before we move to the cure, let's look quickly to the complications or yung ebidensya o sintomas ng ang isang tao or even a believer ay merong pagmamahal sa salapi. Ano ba ang ebidensya or sign na meron ka ng pagmamahal? Ang isang tao ay may pagmamahal sa salapi. Dalawang bagay lang gusto kong ibigay. First, when a person is willing to sin, to gain wealth or money. Handa ka mag-compromise, suwayin ang kalooban ng Diyos para sa pera. You effort to obtain more money at the expense of God's will. And we have a plenty of example ng ganyang mga tao na sinuway ang Panginoon para sa kayamanan. Andyan si Achan. Andyan si Judas. Remember mga kapatid, kung ang pagkita ng salapi ay may kalakip na pagsuway sa kalooban ng Diyos, it is not from God. It is not the will of God na kumita ka ng salapi or you obtain possession sa pandaraya or kung anumang masamang pamamaraan. Remember, ill-gotten wealth is abomination to the Lord. Proverbs 21:6, ang pagkakaroon ng kayamanan sa pamamagitan ng dilang bulaan ay singaw na itinatangay at bitag ng kamatayan. Proverbs 22, verse 22, huwag mong nakawan ng dukha, sapagkat siya'y dukha, ni gipitin man ang nagdadalamhati sa pintuang bayan, sapagkat ipinaglalaban ng Panginoon ang panig nila at sinasamsam ng buhay ang sumasamsam sa kanila. Hindi ko alam detalye ng inyong trabaho, kung magkano ang sahod nyo. And I assume na lahat kayo ay talagang nagsisipag sa inyong trabaho. And you work hard at patas kayo sa inyong work.
But we need to hear this, mga kapatid. Kung meron man sa inyo na kumikita ng salapi by oppressing the poor, sa pandaraya, sa panlalamang, by injustices, ito ay kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. Now this bring a challenge for many of us, lalo na pagdating sa Lord's Day. Ang malinaw na sinasabi ng Panginoon, breaking the Lord's Day to earn money is not the will of God. Breaking the Lord's Day to obtain wealth is disobedience to God. Kung sa araw ng linggo ay hindi ka naman napunta sa kategorya na work of necessity or piety and mercy, 'di ba? Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng emergency, meron talagang kailangan tulungan, ngunit natapat ng araw ng linggo, so kailangan mo gawin yon. Or halimbawa, ang trabaho mo ay doktor. 'Di ba? Merong pasyenteng aasikasuhin at na timing na araw ng linggo. You need to do your job. Pero kung hindi ka nalagay sa ganyang sitwasyon, and you break the Lord's Day, dahil lang gusto mo pang kumita ng mas malaki, ay pruweba ng pagmamahal sa salapi. Na kaya mong unahin ang pagkita ng salapi kaysa sa pagpapahinga sa Panginoon on the Lord's Day. This pose a serious challenge for us. Would you trust God sa iyong finances? But lastly, if you put your hope in wealth or money, ang Diyos-Diyosan mo ay pera. Gagawin mo ang lahat kahit mag-compromise ka pa sa belief mo, sa salita ng Diyos, just to earn more. Para sa iyo, the chief end of man is to earn money and enjoy it forever. Remember the parable of the rich fool in Luke 12? Ang dami niyang crops. Iniisip niya, saan ko kaya ilalagay ito? Ba, kung ima-modernize version natin, dami kong pera. Ano kayang bagong bangko bubuksan ko? Naisip niya, I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my gain and my goods. And I will say to my soul, soul, you have an ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, and be merry. Relax ka lang. Dami mong pera. You sense ng kanyang security ay nandun sa yaman. And God said to him, you fool. He is fool dahil iniisip niya sa kanyang sarili at yaman ay supisyente siya. Iniisip niya na siya yung may control ng kanyang buhay. And God said, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? Sinabi ni Jesus in verse 21, so is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Walang pagtitiwala sa Diyos. He neglected the fact that God owns everything. Yung pera natin, yung pera mo, yung trabaho mo, sa Panginoon yan galing. Kaya't hindi tayo pwedeng magyabang at sabihin na nakamtan natin ang anumang yaman meron tayo sa mundo dahil sa ating sariling galing. God owns everything. God owns your life. Instead, seek first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Be rich toward God by doing His will, by trusting Him, and not putting your hope in the things of this world where moth or rust destroys. But lastly, the cure for love of money. First of all, be content. Mga kapatid, but the godliness, sabi sa verse 6, with contentment is great gain. Si Jeremiah Burroughs, isang Puritan,
defines contentment. He said, Christian contentment is that sweet, inward, quiet, gracious frame of spirit which freely submits and delights in God's wise and fatherly disposal in every condition. In other words, ang tunay na contentment ay may kapayapaan ng kalooban na nagmumula sa Diyos dahil alam mo na siya lamang ang tangi mong kailangan at may hawak ng lahat sa iyong buhay. One writer puts it in this way, it is an inner sense of rest or peace that comes from being right with God, knowing that He is in control of all that happens to us. So ang contentment ay hindi indifferent or apathy. 'Di ba? Yung walang pakialam sa nangyayari, parang stoic, detached sa emotions, nagiging manhid ka lang sa nangyayari sa buhay. No, hindi yun ang contentment. Hindi rin ang pagiging kontento ay complacency. Kampante ka lang sa buhay, 'di ba? Kumbaga, pa-easy-easy ka lang, hindi ka na magtatrabaho. Hindi, kontento ako kaya wala akong work. Kontento kang walang trabaho, yun. Hindi ka na nagpaplano. 'Di ba? Hindi ka na nag-aaral to improve your skills. Hindi ito ang pagiging kontento. Ang tunay na contentment, merong kapayapaan sa iyong puso sa anumang sirkumstansya sa buhay dahil alam mo merong kang Diyos na tutulong sa iyo at nagko-control sa lahat ng bagay. Contentment is quiet as Borrow said, as opposed to murmuring. Payapang kalooban at hindi grumbling at complaining. But because remember mga kapatid, ang hindi kontentong tao ay puro reklamo. Hebrews 13:5-6, keep your life free from the love of money and be content with what you have, for He said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? That's the challenge for us. Pursue contentment in what God provides and be always thankful to God to what you have. May purpose ang Diyos kung bakit ganyan ang financial status mo ngayon. Maging kontento ka. Why? Because God has promised, I will never leave you, nor forsake you. The Lord is your helper. You don't need to fear. Diyan nakaugat ang ating contentment sa katangian at pangako ng Diyos. Then sinabi ni Pablo, godliness with contentment is a great gain. In other words, ito ang tunay na pagpapala. Ito ang tunay na treasure. Ito ang katangian na kalugod-lugod sa Diyos. Contentment and not desiring to get more stuff. Contentment comes from having the priority of godliness and not obtaining more possessions. Bakit importante ang maging kontento? Dahil ito ang kalooban ng Diyos. And we worship God by being content. Sinabi ni Jeremiah Burroughs, by contentment we come to give God the worship that is due to Him. You worship God more by contentment than when you come to hear a sermon or spend half an hour or an hour in a prayer or when you come to receive a sacrament. Ang tanong sa atin, kontento ka ba sa pinagkakaloob ng Diyos pagdating sa area ng iyong finances? Do you believe na kung tutuparin mo ang kalooban ng Diyos sa area ng pananalapi and in all things, things will go well for you? Dahil pangangalagaan ka ng Panginoon. Pagdating sa
gantong mga issue, I always remind myself yung sinabi ni Agor sa Proverbs 30. Sabi niya, 2 bagay ang sa iyo'y aking hinihiling. Bago ako mamatay ay huwag mong ipagkait sa akin. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Baka ako'y mabusog at itakwil kita. At sabihin ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. It is a prayer to God. Sinasabi niya, Lord, huwag mo akong gawing sobrang yaman. Dahil sa sobrang yaman ko, I'm so comfortable with my life. I feel safe, makalimutan kita. Lord, wag mo din naman akong gawin sobrang hirap. Baka gumawa ako ng foolish things at ng mga kasalanan laban sa iyo. Just give me enough. Hindi ba't yan ang tinuturo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus sa kanyang panalangin, the Lord's Prayer? Give us today our daily bread. Just give me today, Lord, what I need. Mga kapatid, we should live with a pursuit of God, not a pursuit of money. We should prioritize things that will matter on eternity, and not the things that we will live on earth when we die. Katulad ng paglago sa kabanalan, pagbabahagi ng salita ng Diyos, doing everything that we can sa ating capacity para mas lalo pang lumaganap ang salita ng Diyos at maraming makasalanan na maligtas. Let's prioritize things that will matter on eternity. And for those na mayaman sa atin, or sa term pa sa ating panahon, medyo nakakaluwang-luwang sa buhay, biyaya yan sa inyo ng Diyos. And like what I said, hindi kasalanan na maging mayaman. Ang kasalanan ay kung ang desire ng iyong buhay ay pagyaman, ang primary motive mo ay to get more stuff. But here's the charge sa inyo in 1 Timothy 6:18, not to be haughty, not to set your hopes on the uncertainty of richness, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be gracious, and be ready to share. Be generous. Ang salita ng Diyos ay punong-puno ng admonitions that if you give freely and generously, it will go well with you. God loves a cheerful giver. Proverbs 11:24, one gives freely yet grows all the richer. Another withholds what he should give and only suffers want. Proverbs 22:9, whoever has bountiful eye will be blessed, for he shares his bread with the poor. Wala pa akong nakitang unhappy, generous people. Tell me kung meron. But marami ako nakita unhappy, miserly people. Mga kuripot. Mga nagbibilang ng salapi, hindi mabitawan. Dahil anxious sila sa kanilang kayamanan. And this is also an antidote for love of wealth. Generous giving is one cure to greediness and coveting. Give joyfully and freely, for God blesses the cheerful giver. At para sa inyo na hindi pa nagtitiwala kay Jesus, it is a great loss to trust in wealth. Anong pakinabang kung maangkin mo ang yaman ng mundo? Nabili mo ang gusto mong bilhin, ngunit ang kaluluwa mo mapupunta sa impyerno.
dahil sa iyong kasalanan, dahil sa iyong kasakiman. Importante ang katawan, ngunit mas importante ngayon ang iyong kaluluwa. You can have all the world's wealth and the adoration of many people, but your life is in the hands of God. Remember that. And He can require it of you at any moment. At kung humarap ka na sa Diyos sa iyong kamatayan, walang magagawa ang iyong yaman. Walang magagawa ang iyong limpak-limpak na salapi. Walang magagawa ang iyong mga kaibigan. Kung sila yung tinuturing mong yaman, what do you need in that moment is not wealth, but Christ's righteousness. Ngunit kung matagpuan ka ng Diyos na hindi nagtitiwala sa Kanya sa iyong pagharap sa banal na Diyos, ikaw ay papatawan ng walang hanggang parusa sa impyerno. No amount of money can buy your escape from everlasting hell. Ngunit ngayon, ang magandang balita, Christ came to save sinners. He came to be poor for us na manampalataya, to be rich in all spiritual blessings. He died on the cross for sins and He rose again from the grave upang ang sino mang magtiwala sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ay ino-offer sa inyo every Sunday nang walang bayad. Kung magtiwala ka lamang kay Jesus, ikaw ay maliligtas at mapapatawad sa lahat mong kasalanan. Christ is the greatest treasure you can have if you believe in Him for salvation. And Christ is greater than all world's gifts and treasure combined. For in Him is eternal life. Come to Him and you will be saved. Let's pray. Aming dakilang Diyos, salamat po sa paalala sa amin. Marahil hindi po kami na papaalalahanan patungkol sa mga gantong area. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tagaganap ng inyong mga salita at hindi lamang pakinig ng mga ito. There are so many struggles, we know, Lord, pagdating sa finances. But help us to trust in you. Magtiwala sa inyo, Panginoon, for your grace is sufficient. In Christ's name, Amen.